motorsiklo na i-turn over po yung motor at yung ORCR. Pero lang akong isang question. What if lalaki? I would like to take this opportunity to say sorry. Hi everyone! Dahil sa nangyaring road rage sa Zambales, ay isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap sa babaeng vlogger. Sa video na ito ay alamin natin kung bakit wala na ang babaeng motovlogger. Panoorin natin ang video na ito. Tama po kayo sa inyong narinig. Wala na po ang babaeng motovlogger. Wala na po siyang lisensya. Ayon sa isang newscaster ay isinuko na ni Yana ang kanyang lisensya sa LTO. 90 days or humigit na 3 months na suspendido ang lisensya ni Yana. Depende pa kung tatanggapin ang kanyang paliwanag sa kanyang written letter na ipinabasa lang sa kanyang attorney. Pakinggan po natin ang buong detalye. Update lamang po tayo. Naisurrender na po ng motovlogger na si Yana ang kanyang driver's license sa tanggapan po ng LTO kaninang umaga. Yan mismo po ang kinumpirma ni ASEC Vigor Mendoza ng Land Transportation Office. Pero hindi niya po na-turn over sa LTO yun pong motorsiklo at ORCR na kanya nga pong ginamit o nakita po doon sa viral video. Kaya po ipinag-utos ng pamunuan ng LTO doon po sa sinasabi nga pong totoong may-ari doon pong motorsiklo na i-turn over po yung motor at yung ORCR sa next scheduled hearing. So matapos na nga rin po yung mapaulat na hindi nga po doon sa motovlogger na si Yana, yun pong nabanggit na motorsiklo. So part pa rin po yan ng investigation ng Land Transportation Office kaugnay po ron sa insidente. Sa pangyayari na iyon ay hindi muna makakagamit si Yana ng kahit anumang sasakyan sa loob ng 90 days. At sa tingin ko ay natuto naman si Yana sa kanyang pagkakamali at naniniwala ako na sa aral na iyon ay hindi na niya magagawa ang pagkakamali na iyon. Tignan naman natin ngayon ang video ng taga-LTO na tinatanong si Kuya Jimmy na paano kung lalaki ang nakasakay doon sa motor. Panoorin natin ang video na ito. Sabi mo nga, nung nakita mo babae, naglaylo ka. Pero lang akong isang question. What if lalaki? So, meaning to say, yung init din ng ulo mo, gaganon ka rin o tatapatan mo din yung init ng ulo mo? Okay. So, just to clarify ko lang yan ha. So, wala ka bang naisip na kung lalaki yung paghubad ng you will physically harm also? Hindi naman po. So, thank you ha sa ganon ng mga sitwasyon na hindi tayo maabot sa pisikalan tulad ng iba na nag-iimbestigahan po natin. Sa totoo lang ay may punto yung tanong na yun. Sa mga lalaki ay kahit hindi natin aminin, ay hindi tayo basta-basta nagagalit sa mga babae. At mas mabilis natin silang napapatawad, lalo na kung may kagandahan ng babaeng nakagawa sa atin ng pagkakamali. Lalo na kung humihingi ng tawad ng babae sa atin, ay mabilis naantig ang puso natin mga lalaki kahit hindi man sincere at totoo ang paghingi nila ng tawad sa atin. Nakakaramdam tayong mga lalaki ng konting kilig, hindi man sincere ang paghingi ng tawad sa atin ng mga babae. Pakinggan natin yung paghingi ng tawad ng Lady Rider para makita nyo na kahit hindi sincere yung pagkakasabi niya, ay may parte ng sarili nating mga lalaki na parang natatouch tayo, na parang lumalambot yung puso natin. Pakinggan natin yung sinabi niya. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po.
Tingin ko dito ay kaya lang naman hindi naging sincere yung apology niya ay dahil binabasa niya yung nakasulat sa isang screen ng laptop. Pero kung minemorize niya yung lahat ng salita na yun ay panigurado perfect na sana yun. Katulad lang yan ng graduation day or dun sa mga campaign rally ay kapag nakikita mo na nagbibigay ng speech ay binabasa lang ay parang nakakatamad pakinggan. Dahil walang damdamin or buhay yung nagbibigay ng speech dahil binabasa niya lang yun. Pero kung titignan naman natin, ay nandun naman yung effort. Yun naman talaga ang mahalaga sa mga pagkakamali na nagawa natin ay kung paano natin ito itatama. Since sinusubukan naman ni Yana na humingi ng tawad sa nagawa niya, ay tingin ko naman ay dapat magkapatawaran na lang sila ni Kuya Jimmy. Bakit nga ba tinatanong ng LTO kung paano kung lalaki ang nakamotor? Karaniwan po kasi na nag-aaway sa kalye na nauuwi sa pisikalan ay mga lalaki. Kapag babae po ang nakainitan ng lalaki sa kalsada ay hindi tayo nakakaramdam ng sama ng loob. Ito po ay dahil ang mga babae ay simbolo ng inspirasyon nating mga lalaki sa buhay. Ang nanay natin, kapatid, lola, kaibigan ay mga babae na nagmamahal sa atin at umuunawa sa atin sa mga oras na nagkakaroon tayo ng problema sa buhay. Ito marahil ang dahilan kaya nung napansin ni Kuya Jimmy na babae yung rider ay naalala niya yung pagmamahal ng mga babaeng parte ng buhay niya. Lalo na siguro kung tinanggal ni Yana ang kanyang helmet at nakita ni Kuya Jimmy ang kagandahan ni Yana. Baka ang nangyari ay baka si Kuya Jimmy pa ang humingi ng tawad sa kagandahan ng lady rider na yun. Tayo kasing mga lalaki ay mapagmahal tayo sa mga babae, lalo na yung magagandang babae na nakikita natin sa araw-araw. Minsan nga kahit hindi naman natin karelasyon, yung babaeng crush or gusto natin ay sila ang nagiging inspirasyon natin sa buhay. Ang mga babae kasi ay nagiging dahilan natin minsan kaya tayo nagsisikap sa buhay. Kumbaga ay nangangarap tayo na kung magsisikap tayo sa buhay ay baka sakaling dumating ang araw na mapansin tayo ng mga babaeng nagugustuhan natin. Yun marahil ang dahilan kaya marami nagsasabi na babae ay laging tama. Dahil sa pagmamahal ng mga lalaki sa babae ay kahit mali na ang kanilang ginagawa ay nagiging tama sa paningin nating mga lalaki dahil mahal natin sila. Hindi dahil bulag ang mga mata ng lalaki sa katotohanan, kundi dahil sa pagmamahal ng lalaki sa babae ay nagiging tama ang mali. Tingin ko naman dito ay nagsisisi naman si Yana sa kanyang nagawa. Base sa boses niya nung binabasa niya ang kanyang apology letter ay mukhang hindi naman siya likas na masama. Yun ngang drug lord na dahilan kaya madaming addict sa Pilipinas ay pinatawad natin at ay binoto pa natin. Ito pa kayang malaanghel na kagandahan na hindi naman ganun kalala ang nagawa. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.